Magandang oras mga ka-good news, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito yung dalawang oil tankers na pumasok sa Hormuz na nagbalat kayo lamang. Nag-disguise na hindi barko ng China. Yun pala, ito'y mga barko pala to ng China tong dalawa. Naglagay ng ibang flag eh. Ibang flag na hindi China na flag. Nagbalat kayo. Nag-disguise lamang pumasok sa Hormuz pero nahuli nasa China pala kaya pinabalik. Kaya napakaano no ng tricks ng China eh. Parang walang utak. Kontakin nyo naman. Nilagyan ng flag ng ibang bansa yung barko ng China eh. Iklarong-klaro naman na sa China yun. Kaya ito yung balita atin pakinggan. Mamaya meron din tayong bigyan ng reaksyon na nag-umpisa na palang mag-retrieve ng mga underground tunnel. Nag-umpisa nang maghukay yung mga nasarado na mga entrance, pinaghukay na ngayon ng Iran para ma-retrieve yung kanilang mga missiles, mga drones at iba pang mga nandoon sa underground tunnel na gumuho dahil sa pagbubumba ng Israel at Amerika. Kaya dito muna tayo sa itong napakawalang hiyang galaw ng China. Ang flag ng ibang bansa ang ginamit nilagay sa dalawang barko para lang makapasok sa the Strait of Hormuz. So itong balita atin panoorin. Ito'y complement courtesy ng NTD Evening News. I'm Kerry Dunst. Rising tensions with Iran now colliding with China. President Trump warns Beijing could face major consequences if it's caught arming Iran and the U.S. turns away Chinese tankers at the Strait of Hormuz. NTD's Washington correspondent Jack Bradley has more. Ito. At least 2 Chinese oil tankers have been turned away from the Strait of Hormuz since the U.S. blockade began. That's according to Maritime Traffic, a maritime analytics provider. Both of these ships were Chinese tankers disguising themselves by flying false flags, one flying a Malawi flag and the other Botswana. Malawi at Botswana flag ang ginamit ng Chinese vessel na to. Oil tanker, grabe mga kababayan no. Hokage move din eh. May pagka-Hokage din pala tong China. Grabe. Pero wala pumalpak eh. Pinabalik ng US troops. Pinabalik kung saan galing yan. Hindi nakapasok sa Hormuz. Pero walang problema dahil nga binigyan na ni Trump eh. Sabi ni Trump, bumili ka na lang si Jinping sa Amerika. Marami kaming langis. Kaya doon na lang bumili si Jinping sa Amerika. Wala pang problema, di ba? Nagbigay si Trump ng 10 ano yata 10 oil tankers ang nakabili, punong-puno ng langis galing Amerika. At nandoon na sa China ngayon. Kaya masaya si Xi Jinping at nabigyan ni Donald Trump ng langis. Pero itong dalawang barko niya dito, nakakatawa. Ang Hokage move, naglagay ba naman ng flag ng ibang bansa? Okay, balik tayo sa balita. Both landlocked African countries. That's because the U.S. Navy is only blocking ships of countries that receive Iranian oil. China is the largest purchaser, buying over 80% of Iranian oil. And the strait accounts for roughly 40 to 50% of China's oil, now shut off. China's really the one that's going to face the brunt of the pain. Now this comes as President Trump is warning that China could get hit with a massive 50% tariff if it's caught sending weapons hindi to gagawin ni Iran. Trump na magbenta ng armas sa Iran dahil 50% tariff na naman ipapataw ni Trump sa produkto ng China na papasok sa Amerika. At baka gipitin pa si Xi Jinping ni Trump sa pagbili ng langis, di ba? Pero kapag mabait si Xi Jinping, mabait din si Trump kay Xi Jinping. Kaya nga, pinagbigyan siya ng 10 barko na langis ang China. Kaya hindi na kailangan pumasok pa ng Hormuz. Meron sa Amerika, sabi ni Trump, marami sa Amerika, doon kayo bumili. Okay, so atin naman puntahan yung video na nagukay ang mga sundalong IRGC gamit ang heavy equipment
nire-retrieve nila yung mga nabaon na mga missile sa kanilang underground cities. Okay, sandali lang. Hanapin natin yung video. Comments, Vice President told Fox News' Brett Only on purpose, but by U.S. and Israeli strikes on tunnel entrances, hence the front loaders digging those out. So Kareem Sajapur is here with me. So Kareem, what do you see? You know, you look at those images and new satellite images, and one of them is on your screen Alright, right so now. ito yung and video this is- mga kababayan, courtesy ng CNN. So, legit channel, CNN ha. At dito makikita natin, no, gumuho yung entrance ng underground city tunnel. At merong mga heavy equipment, merong 4 dito na naghukay. Habang merong ceasefire, walang putukan, siyempre hindi sila pwedeng bumbahin dyan eh. Kahit na nakita na yan ng satellite na naghukay sila, hindi sila bubumbahin dahil merong ceasefire. So ito na yung problema ngayon. Ay baka mailabas yung mga ballistic missiles dyan eh. Kasi nakalagay na yun sa likod ng truck. Ilalabas na lang yun eh, tsaka fire na naman. Kaya dapat may gagawin si Trump dito. Paano niya ma-stop yung digging, yung paghukay ng natabunan dyan ng mga ballistic missiles o kung ano man yung nandyan na gusto nilang i-retrieve. Okay, so patuloy tayo sa balitang to. Iran, and you can see that there's earth-moving equipment there digging, and they are digging for missile launchers trapped underground amid the ceasefire, is our understanding from these images. Front and load. New satellite images, and one of them is on your screen right now, and this is Iran, and you can see that there's earth-moving equipment there digging, and they are digging for missile launchers trapped underground amid the ceasefire, is our understanding from these images. Front-end loaders can be seen scooping up the rubble from blocked tunnels. Now, keep in mind the context here, right? Yes, you're technically in the middle of a ceasefire, and it's significant that they're digging out the launchers, but also this context, which is the most recent U.S. intelligence assessment that we have, found that about half of Iran's Ayun, missile so, launchers were still Yun intact nga, after a month kasi of ang fighting. So binumba lang naman ay entrance eh. Kaya gumuho yung entrance, hindi na makalabas, hindi na makapasok ang mga trucks. Pero intact pa rin yung mga missiles na nandun sa... Ang lalim kasi niyan ay 60 meters daw yan eh. 60 meters from the surface, 60 meters yung lalim. At ang 60 meters ay mahirapan na diyan ang bunker buster sa ganyang kalalim. Kaya intact pa rin yung mga missiles o drone man yung kukunin, kung drone man, Shahid drone, o kaya mga ballistic missiles or medium range missiles. Lalo na yung mga nakalagay sa likod ng truck, di ba? Mas mabilis yun, mobility yun eh. Mobile na mga launchers, mag-launch ng mga rockets. Mobile yun ang matindi kasi palipat-lipat yun eh. At madaling makapag biyahe ka agad dahil nakalulan sa truck yung mga missiles. Kaya ito na yung parang mali sa matagal na ceasefire eh. Dapat ang ceasefire ay 1 linggo lang para wala ng panahon na maghukay pa itong IRGC. Dito 2 linggo eh. Kaya hukay ng hukay ka agad sila oh. Ito yung entrance oh. Malaman mo sa kabundukan na mayroong tunnel kasi mayroong highway. Makikita mo at biglang maglaho yung highway, biglang maputol, ibig sabihin kung saan tumigil yung highway, doon yung entrance. Nakakamuflage kasi yung mga entrance na yan kaya hindi makikita. Okay, tapusin natin itong balitang to, courtesy ng CNN News Channel. even as the President of the United States says that the war is over, the U.S. has won. Even as the President of the United States says that the war is over, the U.S. has won. That reality, of course, is important. And many of those launchers may have been buried underground, not necessarily on purpose, but by U.S. and Israeli strikes on tunnel entrances, hence the front loaders digging those out. So Kareem Sajapur is here with me. So Kareem, what do you see? You know, you look at those images, and obviously, I'm just going to point out the significance that for a while, when the fighting was hot,
we weren't getting fresh satellite images. Now we are looking at these. You do see the front-loading equipment by those tunnel entrances, and we know the intelligence about the missile launcher. So what's the significance of Iran doing this right now? So we're in this strange situation, Aaron, in that we've had this war which has been militarily devastating for Iran. Yet at the same time, we've had the most senior level contacts between America and Iran since the 1979 revolution. And when I speak to both parties, both folks in Tehran and here, it's clear that they much prefer to do a deal. I don't think anyone really wants to go back to war. That doesn't mean we're not going to go back to war, but I think there's a sense now that the momentum could be shifting Ayun, more so towards ito nga yung napabalita ng ibang transfer channel from hot kanina, conflict to cold conflict. na tapos na daw ang gera, nagkasundo na. Baka totoo, di ba? Kasi bukas pag-usapan nila, uupo na naman sila sa Islamabad eh. Doon sa Pakistan, uupo ang delegasyon ng IRGC na mga bubo at ang delegasyon ng Amerika. At baka susundin na nila yung mga kondisyonis ni Trump. Merong 6 na bagong kondisyonis si Trump, na-vlog natin yun sa The Golden Boy kanina. At dito sinabi rin na mukhang natauhan na. Mukhang ayaw na ng IRGC ng digmaan. Kasi naghihirap na talaga sila, tago ng tago, di ba? Suksok ng suksok sa mga lungga. Kaya alam nila na mayroong immunity. Kapag susurrender sila, hindi sila makulong, hindi sila ipakulong ni Trump. Sila ay malayang mamumuhay. Basta't susurrender lang. At susundin yung mga kondisyonis na binigay ni Trump. Kaya ito yung magandang sinyalis. 3 channel na ang nagsasabi na tapos na daw ang gera eh. Sa mga napanood ko sa balita. Pangatlo to, na nagsabi rin na mukhang pagod na ang IRGC, mukhang susurinder na at makipag-deal, makipag-peace talk na kay Donald Trump sa Islamabad by tomorrow or by Saturday in Eastern Time. Sabado yan sa atin. Bukas yan sa Sabado kung susurinder ba talaga ang Iran at susundin nila ang kondisyonis ni Trump. Alright, medyo magandang balita mga kababayan. Sana harinawa. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat at sa aking mga avid followers. Ako'y saludo sa inyo at sa mga bago pa lamang nag-subscribe ngayon, malaking tulong yung pag-click nyo sa ating subscribers button. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.